Magandang umaga mga kabahagi. Welcome po sa isa namang edisyon ng ating programang Pamumuno 2025 kung saan hinihimay natin ang mga adhikain, plataforma ng mga tumatakbo ngayong 2025 elections. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Menion. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, sa ating Pamumuno 2025. Ngayon po another interesting guest ang makakasama namin ni Tata Ben dito, no? Ang ating pong makakasama ay tumatakbo bilang senador. Senador. Yan, opo. Siya po ay isang Filipino transport leader, isang aktivista, no? At siya po ay National Council member ng Kilusang Mayo 1 mula po 2019 hanggang sa pangkasalukuyan at presidente po ng pagkakaisa ng mga samahan ng super at operator nationwide o yung mas kilala po sa Piston. Mm-hmm. Siya po ay nagtrabaho before, no? Dito sa Metro Manila bilang FX driver, At ang kanyang advokasya para sa pro-people public transport system sa pamagitan po ng national industrialization, kung saan nakapaloob po ito dun sa kanyang pagsuporta sa local manufacturing, rights and welfare of public transport workers and commuters. Yun ang maganda. Kasama pati mga commuter dito. Hindi lang para sa mga driver, di ba? At hindi na kalagay dito, Tata Ben. Pero meron siyang isang may na-research ako. Yung kanyang karanasan noong pong martial law. Ayan. Talaga. Matindi pala ang naranasan ni Sir. Kaya napunta siya ng Metro Manila kung saan siya po ay napasok bilang FX driver. Diba, no? Ayan na. Malaliman yung research ko sa inyo tungkol dyan. Okay. So, i-welcome natin. Live na live dito po sa Pamumuno 2025. Mga kasama namin ni Tata Ben, Senatorial Candidate Modi Floranda. Magandang umaga po, Kamodi. Good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ben at Man Mitch at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat sa inaabot ng buong programa ng station. Ayan, pang-senador. Opo. Ang ating chuper. Chuper sa ngayon. Pero ang nabighani ako doon sa kanyang resume. Kamodi, I'd like you to explain this a little further. Kayo po ay, ang advokasya po ninyo national industrialization. Yes. Hindi kayo tumututol sa industrialization ng ating bansa. Kumbaga sa bukas ang inyong kaisipan sa industrialization. At yan naman po talaga ang kailangan ng anumang gobyerno. Pero merong kakabit po dun national. Ipaliwanag po ninyo. Ano po yun? Sa atin, Sir Ben at Man Mitch, ay bakit national industry? Una ay naniniwala tayo yung dalawang sangkap sa usapin ng pag-unlad ng isang bansa ay may dalawang salik. No? Yung una ay yung tunay na reformang agraryo sa lupa. Yun ang isang para mapaunlad natin ang ating sariling industriya. Dapat yung lupa ay pag-aari ng mga magsasaka at hindi pag-aari ng malalaking mga asintiro, malalaking mga pangimay lupa. Yung national industry ay bakit national industry? Sapagkat naniniwala po tayo ang Pilipinas ay isa sa pinakamaunlad sa mga ilaw na sangkap ng mga sa atin. Sabi nga natin, nasa Pilipinas po yung mga bakal, yung tanso, aluminium, lahat ng mga pangangailangan natin para makalikha tayo ng sarili nating industriya ay nasa Pilipinas. Nasa atin po. Kasi kung titingnan po natin, halimbawa, yung mga nagaganap na malalaking mining ay nawawasak yung ating kabundukan pero hindi ang nakikinabang yung ating mamamayang Pilipino. Kundi ang nakikinabang dito yung mga malalaking mining corporation na kung saan ay inilalabas sa ating bansa at pagbalik sa atin halos hindi na natin kayanin yung sarili nating produkto. Kaya ang nakikita natin at naano po natin, dapat magkaroon tayo ng sarili nating industriya. Yung usapin po ng modernization program, hindi tayo mahirapan Kung meron po tayong sariling industriya sapagkat
meron tayong hilaw na sangkap o hilaw na materialis na pwede tayong lumika ng anumang sasakyan dito sa ating bansa. Yung jeeps na simpleng gawin lang po ng ating mga lokal na mga bodybuilder, ng ating mga lokal na mga manggagawa. Na lalo na kung may kakibat ito na suporta na mula sa pamahalaan. Yes. Kaya ang sabi nga po natin, kung talagang pag-unlad ng ating lipunan, may dalawang salik ng pag-unlad. Yung dalawang point na yung tunay na reforma sa lupa at yung national Met industrialization. kayo ko Correct. na itanong Oo. yun, yung Oo. national industrialization. Yes. Oo. Dahil nandito na tayo sa tinatawag na PUV, Modernization Program. Yung mga And pampasahero basic natin. ang pagtutol po dito ng piston at ng manibela. Opo. At ng iba yung- pang transport groups. Oo. Oo. No, basically itong dalawang malalaking transport organizations ang talagang tumututol. Aha. Dito po sa tinatawag na paggawa ng modernized jeepney. Kung mapapansin po ninyo, hindi naman jeepney po yung inilabas po nila eh. Minibus. No? Minibus. Di po ba minibus po yun? Pag tingnan po natin, Sir Ben at Ma'am Mitch, batid din sa mga nakarang hearing sa Kongreso, ang sabi ko nga po, balibalik tarin man yan sa kahaba ng EDSA, hindi yan jeep. Minibus. Yan ay bus. Oo. Bakit ganun ba? Ang isang naging malaking problema dito nung mga nakalipat sa mga ahensya ng gobyerno na ang kinonsulta nila sa usapin ng modernization, hindi yung ating mga lokal na mga bodybuilder, hindi yung ating mga lokal na gumagawa ng ating mga jeepney, kundi ang kinonsulta nila dito yung foreign na gumagawa ng mga bus. Opo. Kaya't nang lumabas ay minibus, yung lumabas. Hindi yung ating mga traditional of jeepney ang lumabas. Opo. Kaya't talagang kita na yung programa po ng modernization. Anong layunin ng programa ng modernization? Para ayusin ba ang ating public transport o maging isang malaking business yung usapin ng serbisyo sa taong bayan? Sapagkat kung gusto mong paunlarin yung ating sariling ating public transport, yun po yung sinasabi natin, Sir Ben, dapat industriya ang inuna ng gobyerno. Para tayo mismo yung lumikha ng ating public transport. Pero hanggat, ang lagi kong sinasabi, hanggat nangungunyapit yung Estado sa mga foreign o sa mga dayuhan, ay hindi maaayos yung ating public Okay. transport. So ano po ngayon ang estado ng PUV Modernization Program ngayon? Sa ngayon Modi? po ay pagtingin na po natin, nag-start ang modernization program ay 2017. Almost 8 years na yung nakalilipas at 8 taon na rin pinaglalaroan yung kabuhayan ng ating mga driver at mga operators. Siyempre ng ating mga commuters. Yes. Sama naman nun, Pinaglalaroan. Opo, kasi Oo. talagang tingin natin ay talagang pinagpapraktisan at yung kabuhayan natin, nagkikreate sila ng isang programa pero isang programa hindi naman talaga sa atin. Yung isang Experimentation. pinag-aaralan yung ating kabuhayan. Opo, Kaya hanggang opo. sa ngayon, Sir Ben Manmitz ay ang nagiging sagot pa rin ng Estado ay pag-aaralan yung programa. Pero sabi nga namin, ay kung pinag-aaralan nyo pala yan, hindi wag nyo munang implement. Kasi, nga po, Kasi maraming apektuhan. ang nakasalalay Oo. ay yung kabuhayan ng mga driver at operators, siyempre ng ating mga commuters. Kasi ang sinasabi po natin sa ilalim ng modernization ay hindi lang po kami matatamaan kundi mismo yung ating mga pasahero. Dahil commuters. sa ilalim yan ay yung pagtaas ng pamasahe. Pamasahe. Oo. Sa ngayon pa lamang po, meron ng 3 pisong pagitan. Yes. Hindi lalo na pag nawala po yung ating mga traditional jeepney. Sinabi Batay mo. po sa pag-aaral, doon po sa isang hearing natin sa Kongreso, ay pag nawala po yung ating mga traditional jeepney, ay hindi lalayo na aabot siya ng 30 hanggang 40 yung minimum Naku, ang mahal. na napamasahe. Hindi ang kakibat niyan. Ay paano pagkakasayin ng mga manggagawa yung kararampot na sahod? Correct. Na kung dito Oo. sa National Capital Region Sinabi mo. ay 645 pesos. Galing po kami ng galing po kami ng Quezon. Alam niyo kung magkano po yung sahod? Sweldo. 550 yung sahod. 550. Minimum. Minimum Oo. ng ating mga manggagawa doon. Ay sabi ko nga po nung kausap namin yung mga mamamayan kahapon sa Quezon, ay sa Manila po senior citizen na kilo ng bigas. Ay dito po sa Quezon, senior citizen na rin ng kilo ng bigas. Kaya ibig sabihin yun, Mataas, pareho lang. dapat pareho lang. ang sahod Yes. ng NCR at saka ng regional. That's correct. Oo. Kaya ang ano nga po natin Wala na dyan, yung provincial rate. oo, dapat Wala ang ano na. dyan, ang isang pinaka ano dyan, buwagin yung regional wage board
Kasi Tama. siya yung nag-iiba-iba ng sahod ng ating mga manggagawa. Totoo Babalik yan. lang ako doon sa, Oo. doon sa PUV modernization bago Yes, tayo Tata Ben. lumipat. Oo. Ano po ang estado ngayon? Suspended po ba? At sa ngayon po, ibatay doon sa ating huling dialogue sa bagong sekretary ng DOTR. At nakapagdalawang na rally na tayo sa harap ng DOTR. At nangako naman ng bagong sekretary na si Secretary Bendizon Oo. na yun nga, pag-aaralan, yung programa. At itong huling pagpunta namin sa DOTR ay nangako siya na almost 100% napapayagan niyang makabalik yung ating mga hindi nag-consolidate. Ibig sabihin niyan, Hindi yung mga sumabay. hindi Oo. pumasok Hindi na sa... huhulihin. Oo, Correct. hindi na papayagan niya makapag-renew at makapag-register muli. Ngayon po, sabi ko sa kanya, nung kausap natin, sabi ko kay Secretary, bagamat nire-respeto po namin yung verbal na pag-uusap, pero mas kikilalanin namin kung may kakibad na dokumento. Oo. Kumbaga may kontrata kayo. Oo, pinirmahan. Ang gusto ko malaman yung mga prangkisa po ninyo na kinuha po nila because of the modernization. Ibabalik po ba? Yun po yung sinasabi natin sa kanya na dapat ibalik do sa 5 years. Oo. Yung ating pong prangkisa at dahil yung temporary permit to operate ay every year po yan nagre-renew ka na nagre-renew at hindi naman siya batas. Hindi balik natin do sa lehitimong provision ng batas na pinapayagan na 5 years, 5 years allowed ulit. yung ating mga operator basta na compliance yung ating public transport. Okay. Ayan, ako, sige. Marami pa actually tayong mga pwedeng pag-usapan in terms of modernization. Kasi ang ibang aspeto naman, yung mga, paano naman yung iba pang, kasi nung una sinasabi parang sobrang luma na nung iba, 'di ba, no? Kaya pinapasok itong PUV modernization, no? Pero marami pa actually aspeto, no, na nakapaloob diyan. Anyway, marami pa rin tayong mga itatanong sa ating guest for today, Senatorial Candidate Modi Floranda sa pagbabalik ng ating programang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Eto lang, yung kanina nga, di ba, Tata Ben, nabanggit ko kanina, dun sa ating research, naging, biktima. Ayan, si Kamodi. Nung time Akala ng ko implementer ng martial law. Hindi! Ng martial law, ang dahilan kung bakit siya naging FX driver dito sa Metro okay, please. Manila. Kamodi, ano bang buhay natin Mas doon? maganda sa kanya malaman. Sige nga. Di ba nga? What happened? Mula po nung dineklara ni Ferdinand Marcos noong 1972 ang martial law, September 22. Mga September 28 ay inarest po kami. Inaresto? Yung kami mag-aama. Opo. Nasa kaingin kami sa aming baryo. Kaingin. Ibig sabihin po niya sa aming bukid. Oo. Na nagulat kami na bakit nagwawala yung ang mga aso namin. Saan po ito? Saan? Sa Laguna po. Okay. At lumabas yung aking ama, pinuntahan dahil akala nung aking ama naninirang kalabaw. Pinuntahan po yung aming kamutihan. Oh. At nagulat yung aking ama na mga PC na yung na doon sa Constabulary. teritoryo ninyo. kamutihan namin. Oo. At Kamutihan. mula doon, inano kami, kinuha yung aking ama, kasama kaming magkapatid. Halos 6 na buwan kami na sa kampo militar na mismo yung baryo namin ay sabi nga natin limitado yung galaw na talagang hindi makagalaw ng maayos. At nakaano lang kami nung umalis na yung mga PC sa amin. Na kaya lang nung umalis yung mga PC sa amin ay nawala yung napundar namin mag-aama. Nawala yung aming hayop, yung aming mga halaman. Saan napunta? Yun po yung kinakain ng mga PC sa amin. Yun ang isang malaking ang buhay na yun. Ubus pala Kaya sa kanila. nung mawala po yung PC sa amin, nawala din yung kabuhayan namin. Yun ang isang malaking ano. Nakalungkot At isang malaking usapin to po, ilabanan din sa lupa. Dahil yung lupa namin ay may gustong kumangkam, may gustong kumuha ng lupa sa aming baryo Yes. na pinagtatanggol ng ating mga kapatid ng mga magsasaka. Dahil siyempre ang lupa naman dapat wala naman talaga nagmamay-ari. Kasi yung tao po namin sa baryo namin ay ilang generation na nagpalit-palit Tapos may biglang susulpot na nagmamay-ari ng lupa.
Kaya Dala pag titulo. oo, may Nagugulat ka, mga may titulo sila. may mga Spanish title, Oo nga. may Spanish title pa. Oo. Yung mga pinakikita noon. Bagamat bata pa po ako noon. Nung Ilang panahon ng taon mo ba martial kayo law. nun? Ano po lang ako kasi pinanganak ako 1965. Almost Bata pa nasa pala siya, no? 8 o 9 na taon. Oo, bata pala kayo. Grabe Pero kahit ganong ka-minor, inaaresto na rin pala. No? Pero hindi po kayo pinaginalaan ng membro ng Hokbalahan. kaliwa o Ayan. whatever. Ano po yun? Kasama na yun sa baryo namin. Kasi sinasabi ng mga PCs noon, kaya daw sila na doon sa baryo kasi meron silang hinahanap na isang aktivista na galing dito sa Manila na taga doon sa lugar namin. Hindi po kayo yun kasi hindi po kami kasi 8 taon pa. bata pa naman ako. No? Ngayon pa lang naman siya naging Tapos activist. yung tatay ko naman, Oo. ang buhay lang namin noon, saka at saka dagat Opo. Kasi nagsasaka kami sa araw, sa gabi naman nangingisda kami. Yun ang aming routine ng aming buhay. So ano talaga siya? Mula sa pagkahirap, tatabin, bagsasaka, maging fisher folk, no? Opo, kasi talagang yun yung kabuhayan namin doon sa aming baryo. Oh, yan. Yes, So, alam na po ninyo mga kabahagi Yung ang paghihirap tanang buhay po ng Yan. ating guest for today, senatorial candidate Body Floranda. Yan. Opo, tayo po ay biktima ng torture. Oo. Ha? Nahuli po tayo, hinuli tayo nitong mga panahon ng 80s na. Dahil tumutulong nga po tayo sa ating mga magsasaka, sa pag-organize ng mga magsasaka, ay inaresto po tayo at kinulong tayo. Saan naman po ito? Tayo, part na po ng Quezon, sa Quezon nila ako na bahagi po ng Tayabas Quezon. At nakulong po ako sa Nakar Quezon. At na-torture, lahat ng torture inabot natin. At ito mga ebidensya, mga palo, mga ipit, mga Mga daliri, inipit. talagang gustong putulin, hiniwa-hiwa. Ito pong baba ko na to, basag to dahil sa palo po ng 45 Opo. na mga Itong tadyan ko, balidin po ito kasi yung pagpalo ng importe na salubong, talagang yung maraming torture tayong inabot. Pero siyempre, ang sa atin naman ay nagano tayo doon sa bakit tayo pinapahirapan? Kasi tama yung ating ginagawa. Yun. Oo. Yun naman yung bawal ba? Masama bang ipagtanggol yung lupa para sa pananatili sa mga magsasaka? Yes. Bawal bang ipaglaban yung karapatan bilang mamamayang Pilipino? So, ito na Kaya po gano'n mga... na lang siya. Gano'n na lang siya yung bang passionate, passion Kasig-gasig. niya. Oo, para tumayo, manindig, no, sa karapatan. Mandigan. Oo. Ito na ho, kanya po tumatakbo bilang pagsenador. Apo. Na Makabayan Black. Ano po? Apo. Makabayan Black. Modi Floranda po, senatorial candidate po natin. Ito po ang guest natin ngayon. Yan, oo. So kanina po pinag-uusapan natin, Met, yung kanyang advocacy sa national industrialization. Yes. Pagkatapos dumako tayo dun sa PUV Modernization Program, kung ano Tama. ang status po niyan ngayon. Ang gusto ko nang malaman po dito bilang tumatakbong pang-senador, gusto ko malaman Modi, kayo po ba may kaisipan na dapat pong sweldohan na po ang ating mga tsuper, lalong-lalo na kung matupad itong modernization program na binabalak ng ating gobyerno. Is it better for our drivers na mabigyan po ng minimum wage at least, no? Minimum wage Hindi sa na kanilang per commission. sa paghanap buhay. Batay po sa ating pakipagtalastas sa ating sektor, ay pag sila ang tatanungin, mas gusto nila yung commission base. Mas gusto pa rin yung Kasi mas malaki po mas yun malaki po ba yun? Mas malaki yung kita nila. Okay. Sa ngayon po kung doon sa usapin ng sahod, sabi nga natin, kung dito sa NCR ay 645 pesos, doon sa usapin po nung nakinikita ng mga driver sa loob po ng 12 to 18 hours na napamamasada, ay nakakapaglikom sila hanggang 1,000 pesos. Kaya di hamak na mas malaki po yung naano nila doon sa mga sa usapin po nung yung boundary system na tinutulak. At ang isa ring nagiging malaking problema doon sa usapin po ng programa ng PUBMP, ang sinasabi ng gobyerno dyan, ay talagang magiging sahuran yung ating sektor, yung ating mga driver. Nung una ay may sahod, pero nung bandang
after 3 months o 6 months, bumalik sila doon sa boundary system, bumalik Boundary din sa system. quota basis. Oo, Na may kota-kota. dahil lang isang nagiging malaking problema po ngayon nung mga unang nabiktima ng programa ng PUBMP ay talagang nababaon sa utang. Yun ang isang nagiging malaking problema. At yan naman ay lumabas po yan sa hearing sa Kongreso sa Senado na pagtingnan po natin kung sahuran po kami ay dapat papasok kami doon sa usapin ng labor code. Dapat meron kaming SS, may pag-ibig, may Correct. PhilHealth, Yes, opo. yung lahat ng mga Oo, lahat benepisyo. benefits. Ang sagot dyan po ng ilang mga corporation na humarap sa hearing sa Kongreso at Senado, sabi nila, kung bibigay namin yung benepisyo ng mga driver, lalong hindi namin mababayaran yung amortisasyon ng mga sasakyan. Kaya nga sa ngayon, ay sa dami ng inikot po nating mga rehiyon, panglalawigan sa ating bansa, dahil nga dito sa pangangampanya natin, bumalik sila doon sa boundary system at saka kuta, yung kuta basis. Oo. Kaya maputol ko lang ho kayo. Kung kayo po ay maluluklok bilang senador, ano po yung magiging ang gagawin nyo para matulungan po yung mga driver natin na nabaon sa utang? At sa ngayon po ay meron kaming may programa po kami na dapat ay ihinto yung interest ng loan ng mga utang. Kasi Okay, talagang tuloy-tuloy po bang ano? Opo, kahit po yung mga nabubulok na mga binibas sa mga terminal, sa mga garahe, binabayaran po ng korporasyon at kooperatiba yan. Jesus, Kaya Maria. nagiging sanhi nung pagbulusok lalo nung kabuhayan ng ating mga driver at mga operator. Galing po kami ng area ng Mindoro. Ay mayroong kooperatiba doon na dating 26 ang kanilang unit na Ito yung kinuha nila. minibus. Dito po yung mga minibus. Sa ngayon po, sa awa ng aanim na lang yung tumatakbo. Hala, Pero yung more or less doon sa anim, binabayaran po ng kooperatiba yon. tuloy-tuloy pa. Kaya nababaon. At yan naman ay lumabas naman po sa mga hearing yan sa Senado at Kongreso. At siyempre doon sa ating pakipagtalastasan, sa ating mga unang pumasok sa korpo, sa mga korporasyon at kooperatiba, ay mas nakita natin na hindi ang solusyon sa kasalukuyang kalagayan ng sektor ng transportasyon yung usapin ay tinutulak ng modernization program ng gobyerno. Kaya sabi natin ay yun yung sinasabi natin na ang programa, parang nag-create lang ako ng isang programa, binigay ko sa inyo, bahala kayo kung anong gagawin nyo sa buhay nyo, kung kikita kayo o hindi, walang pananagutan yung gobyerno. Yun yung isang malaking problema po doon. Wala yung pananagutan. Oo, kaya Oo. malinaw din po naman na mismo po yung dalawang bangko ng gobyerno umatras na sa modernization program. Naglabas na po ng Land Bank at saka DBP na sinasabi nilang hindi na nila kayang suportahan yung modernization dahil talagang marami na ang hindi nakakapagbayad na Is that cooperative officially? corporation. Official na? Lumabas po yan sa statement ng Land Bank. At mismo po sa hearing po sa Congress, ay binanggit din po ng Land Bank din yan, ilan na yung kooperatiba at ilan yung corporation ang hindi nakapagbayad, ganun din po yung DBP. So ano pang dahilan at ipagpapatuloy itong PUB modernization? Yun nga po yung sinasabi natin na parang ang gobyerno nagkirit lang ng isang programa basta ibinigay lang sa mga binigay sa atin, bahala kayo kung paano nyo Kasi ano nga yan. trial Yun lahat. yung sabi nga natin pinagpapraktisan o pinag-aaralan yung kabuhayan natin. Ilabas ang latigo! Naku po! Huwag niyong ilapit yan kay Tata Ben. Naku, delikado. Pagka nahawakan Hindi ni ko Tata po alam Ben na ang ganyan ang latigo. nangyayari talaga. Kamodi. Opo, talagang sa mga hearing sa Senate, talagang umiyak po yung mga miyembro ng kooperatiba. Anong ng sabi po corporation. ni Jesus Corderos, Senate President? Siyempre, ay proposition po yung Senate batay doon sa kanya ng mandato. At talagang pag inano mo yung isang ahensya ng gobyerno, tutulak naman yung isa doon sa kabila. Pag inano mo yung isang ahensya ng gobyerno, tutulak naman doon sa kabila. Ganyan Na ang ibig sabihin gobyerno. yan ay nagpapasapasahan ng kanilang mga responsibilidad doon sa pinong epekto ng programa nila. Pero yung problema nyo, hindi nare-resolve, ano? Yun po yung isang nagiging malaking sabi nga natin 8 taon na 8 taon nang talagang 8 taon na tayo nakipagdebate, 8 taon na tayong marap sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para resolbahin nga itong programa, itong kasalukuyang kalagayan natin. Pero ang nagiging laging tugon ay muling pag-aaralan yung programa. Kaya sabi natin, kung pinag-aaralan pa nyo lang yan, huwag nyo implement yung inyong programa. Hindi na po nakaalis sa elementary grade. Opo, hindi na. Oo. Elementary pa rin, ano? Parang Elementary pa rin. tipo nadagdagan po ng K-12. Nako, sige. Alright. So marami pa tayong mga isyong pag-uusapan nakabilang po sa mga plataforma ni Kamodi sa pagbabalik ng ating programang Pamumuno 2025.
Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Kanina, tinakal na natin yung tungkol sa mga problema na yan ng PUV modernization. Ngayon po, Kamodi, ito, primary problem din ninyo. And of course, ng maraming mga kababayan natin, especially pagka pinag-uusapan na yung basic commodity, ay ang pagtaas ng gasolina. No? Ano ba ang magiging solusyon ninyo if in case kayo po ay maluluklok bilang senador? Ito yung bunga nung sabi natin kapabayaan din ng gobyerno to Kasi nga yung sa ilalim nga po nung privatization, di ba? Lahat ng ay binigay na sa mga malalaking negosyo. At nagkaroon na tayo ng VAT, nagkaroon pa tayo ng excise tax, Halos 4 na buwis yung sa usapin po ng langis. Sa langis. Kaya sa 4 atin, na uri ng buwis. Opo, kasi merong VAT, merong excise tax, may Trinlo, may IBAT. Opo. Di ba? 4 na pinagpatong-patong ng buwis na ginawa ng iba't ibang naging administrasyon na kung saan ay nagsasaang suffer dito yung ating mga mamamayan. Halos ilang taon na yung VAT na umiiral po sa ating bansa na talagang ito yung naging nagiging dahilan nung pagkawala ng rights ng gobyerno para kontrolin yung presyo ng petrolyo. Kaya ang sinasabi nga natin ay ang tingin natin bilang tayo ay nung hindi pa man tayo tumatakbo, tayo ay national president naman ng pisto, na panawagan po natin ay napapanahon ng ibasura itong mga batas na ito. Dahil naging sanhi ng patuloy na pagliit ng kita ng ating mga driver, naging sanhi ng patuloy na pahirap sa ating mga mamamayan. Dahil sinasabi nga po natin, sa bawat piso na paggalaw ng presyo ng petrolyo ay epekto nito ay ang mamamayang Pilipino. At itong isang nakapag-ano po dyan, batay po sa Department of Energy. Ang sinasabi po ng Department of Energy ay mayroon tayong 45 days of supply ng ating petrolyo, ng ating langis dito sa ating bansa. Yes. Pero bakit ang lagi natin tinatanong, bakit lingguhan yung paggalaw ng presyo? Diba? Dapat po Linggo-linggo tumataas, ganun? kahit gumalaw halimbawa sa international market, dapat hindi siya nag-automatic Correct. na gumagalaw dito sa atin. May buffer pa sila may stocks, Pero dahil nga po sa ODL, sa Old Regulation Law, ang nagde-decide na lamang nito yung mga malalaking oil company, yung Shell, yung Caltex at saka yung Petron. Yes. At siyempre yung kapabayaan ng gobyerno, kasi bakit hindi niya mapigil? Ang sinasabi lagi ng gobyerno, hindi namin pwedeng tanggalin yung mga buwis sa langis kasi maipektuhan daw yung ating economic. Sabi natin maraming buwis na pwedeng pagkunan. Ang dami-daming mga bilyonaryo na hindi nagbabayad ng buwis. Bakit hindi ito yung habulin ng gobyerno? Bakit yung mga almost, sabi nga namin, month to month na tayo nagbabayad ng buwis sa langis? Ang driver po, kapag kami po ay nagkakarga ng bawat litrong diesel, ay mayroon kami 10 pesos na direct na buwis sa gobyerno. Kakaltasin kagad yun. Bawas po yun. Bawat punta namin ng gusalinahan. Pag nagkarga kami ng 30 liters, hindi halos 300 pesos po yung nawawala sa amin na dapat nagagamit na namin doon sa pangangailangan. Kanina, nabanggit po ninyo na dapat ang ibasura yung oil deregulation law. Opo. Pero alam po ninyo sa loob ninyo, sa kalooban po ninyo, na mahirap itong gawin. Totoo po yun, mahirap yan. At halimbawa, manalo na ho kayo. You become a senator of the Republic of the Philippines. Kasama na ho kayo dyan sa Senado. Isusulong po ninyo yung tinatawag na pagbasura sa oil deregulation law. Opo, tayo po pero paano ninyo makukumbinsi? Siyempre, sa bahagi po natin ay sabi natin, isa yan sa pangunahin nating itutulak sa Senado dahil ang tinitingnan po natin ay hindi lamang yung kalagayan ng sektor ng transport, kundi yung kalagayan ng ating mga mamamayan. Correct. At siyempre tayo naman ay bukas naman tayo makipagtalastasan sa iba't ibang mga senador para konkreto nating mailatag sa kanila na bakit gusto nating pabasura yung ODL. Ilang years na po na hindi nagbibinipis ang ating mga mamamayan. Napapanahon na talagang dapat tanggalin yung mataas na buwis sa produktong petrolyo. Hindi lamang po yung gasolina po ang problema natin dito Pati mga public utilities po. Kuryente, tubig. Ayan. Tubig. Yan yung yan po yung kabin yung sabi nga natin mula nung pinatupad yung privatization.
Di ba? Mula nung pinatupad yung privatization, ang guminhawa yung malalaking negosyo. So dalawa na ito, Kamodi. Oil deregulation law at And saka yung privatization law. Naku, Panginoon ko po. Paano natin magagawa ito? Do you think it is possible in the near future? Oo. Opo, May sa atin naman, babalik ba? tayo naman ay naniniwala na yung paglikha natin ng batas ay siyempre kakibat niyang katuwang yung ating mga mamamayan. Opo. At sabi nga natin, tayo ay tuloy-tuloy na nakipagtalastasan sa iba't ibang sektor ng ating lipunan para totally makagawa tayo ng isang tamang batas, angkop na batas para doon sa interest ng mga ating mga mamayan. At sinasabi natin na Sir Cabin at saka Mang Mit, yung usapin ng batas, dapat dual yan eh. Na dapat yung batas ay nagsisilbi sa dalawa, hindi lang po sa isa. Pero sa ilalim po ng ODL, hindi siya nagsisilbi doon sa isa, kundi nagsisilbi lamang siya doon sa nagtulak nung batas. Namamanginoon. Opo, namamanginoon eh. Yung mamamayan ay patuloy na niyurakan. Yan ang katotohanan po dun eh. Oo. Yan ang napakalupit na nangyayari po dito. That is why whenever we ask candidates like you, Kamodi, pinag-usapan po itong presyo ng langis, binabayaran po natin sa kuryente, pagkatapos punta tayo sa pagkainan po natin. Titignan mo yung kapirasong kanin na ganyan hindi mo maluluto yan hanggat hindi ka gumagastos ng 54 sa isang kilo, di ba? So napakalupit ang buhay po natin at hindi po magbabago ito hanggat hindi gumagalaw ang mga namumuno sa atin. Yan. So kayo po ay nandyan. Oo. You're going to be our mouth and tagapagtanggol sa Senado. Yes. Ang hirap lamang po dito, baka mag-iisa po kayo, paano yan? Tayo Dapat po may ay kasama kayo. Opo, sa Sinong gusto nyong isama? wala pa akong gusto isama. Kundi Bakit ang gusto po nating isama yung 11 na nominado ng Makabayan Coalition. Opo. Na kung saan Because you're ay, complete. Opo. Yung slate po ninyo, Iba-ibang sektor Opo, kasi no? yung ating pong tiniyak po ng Makabayan Coalition na yung ating mga nominado sa senatorial ay galing po sa iba't ibang sektor ng ating lipunan para pag gumawa po tayo ng batas ay nakakonkrito kung nakalapat. Opo. May representation Meron po tayong talaga. pesan, meron tayong mga ngisda, meron po tayong manggagawa, Mga guro. meron po tayong guro, meron tayong kababaihan, na meron tayong muro. Meron po tayong muro. At siyempre meron po tayong mga teacher, meron tayong mga nurse. Bakit ganito po yung ginawa ng Makabayan Coalition? Una, pag tayo ay pinalad na makaupo yung 11 na ng Makabayan, titiyakin po natin yung lahat ng gagawin po nating batas ay magsisilbi sa interes ng mamamayang Pilipino. Yun, Hindi sa malalaking mga dayuhan at hindi sa mga dinastiyang pamilya, kundi sa mamamayang Pilipino magsisilbi yung ating mga lilikaing batas. Itong tinatawag na tunay na revolusyon. Yun. Opo, Revolution ba? Baka matakot na naman ang iba dyan. Sabihin, revolution ayoko ng ganun. Hindi. Oh. Kasi may revolusyon na armado. May revolusyon na talagang pangkabuhayan. Yan. And this Yan is what gusto I ko. think Makabayan will be doing kung sila po inandyan. Every sector is represented here. Yes. Kung Kompleto. baga sa may kanya-kanya po silang sektor na paglalaanan ng kanilang oras, panahon at kakayanan. Yeah. At ito po yung kailangan natin siguro ngayon. Kasi kung hindi natin babaguhin yung mga kasalukuyang Komposisyon. namumuno Oo. sa ating lehislatura po, mga babayan, hindi po magbabago ang usapin tungkol sa privatization. Yun at yun pa rin. Hindi po magbabago ang usapin tungkol sa presyo ng langis, sa presyo ng tubig na patuloy na tumataas, presyo ng kuryente patuloy na tumataas. O kailan ba gusto ba ninyo magbago ito? Nako, Ayan. 'di ba? Ayan ang katanungan po natin. Kababayan natin, mga kabahagi nating nanonood ngayon, ano? That is your choice. Okay? Yan. Sige. So, meron pa tayong, magpa-pause muna tayo for a break. Marami pa tayong tatalakayin. Ha? At syempre, mamaya po yung mga komento, mga tanong ng ating mga kabahagi sa pagbabalik ng programang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, nasa final segment na po tayo ng programa. Actually, naihand na po sa akin dito yung mga
comments, no? Iba pa, may mga tanong pa rito. Pero bago yan, ha? Meron munang tanong si Tata Ben, ha? Para sa ating guest. Remind ko po, siya po'y tumatakbo sa pagkasenador, si Kamodi Floranda. Okay, Tata Alright, Ben. bago yung aking katanungan po, may nabanggit kasi si Kamodi kanina dahil sa nabanggit kong revolusyon. Oo nga, nag-react nga tuloy ako eh. Oo, huwag kayong Kami matatakot sa revolusyon. Basta't isipin lamang po ninyo mga babayan, kapag ka ang tsuper Yun. ay naghahanda na pumasada, Yeah. kinakailangan i-revolusyon niya Ayun. ang makina ng kanyang sasakyan para umandar. Pero may karugtong, di ba, Kamodi? Revolusyon papunta saan? Papunta sa Senado. Ayun. Yung No, pulo di na. ba? Kasi lalo na yung jeep kasi, dahil diesel po yan, Diesel, opo. ay siyempre bago tayo umalis ng garahe, kailangan mong i-heater yan, revolusyon. Oo, Kailangan para revolusyon. gumanda yung takbo ng makina. Yes. Opo. Para kung doon pa lang ay mararamdaman mo, pwede mo bang ipagserbisyo sa mamamayan o hindi ka pwedeng bumiyahe. Ayan. Kasi mahalaga po yun na Ikaw ba, Kamodi, nakailang revolusyon ka na? marami na tayong dinaan ng revolusyon. Oo. Kaya, Marami na handa tayong na. dinaanan na revolusyon. Alright, wag mo kayo matatakot sa revolusyon, mga babayan. Ang pinag-usapan po natin revolusyon dito, yung tunay na pagbabago Yeah. mula sa ating kalooban tungo sa ikaunlad natin pare-pareho Yes. bilang mga Pilipino. Ngayon, our most important question for today, Kamodi. Alam po namin na marami po kayong advokasya sa buhay, talagang marami kayong pinaglalaban and so on and so forth. Ang taong bayan ay nakikinig. Ang taong bayan alam na po nila yan. No? At alam po nila na 11 po kayong tumatakbo pang senador sa itong May 12, 2025. Kamodi, sabihin po ninyo sa amin lahat dito ngayon, bakit kayo ang iboboto? Una ay tayo ay almost 25 years tayo nasa sektor ng transportasyon at nakita natin yung kasalukuyang kalagayan ng sektor at siyempre ng ating mga mamamayan. Kaya sa atin ay ang isang nakikita natin na kailangan nating isulong ay una yung pagbasura dito sa Bugos at Tuhad na Modernization Program at siyempre yung kagyat na pagtanggal ng mataas na buwis sa usapin po ng produktong petrolyo na kung saan ay nagdudulot ito ng patuloy na pahirap hindi lamang sa hani ng mga driver at mga operator. At siyempre po, Kaben, ay yung usapin ng kailangan pag-create ng sarili nating industriya para mapaunlad natin hindi lamang ang muda ng ating public transport dahil nakikita natin pag mayroon po tayong sariling industriya ay uunlad yung ating kabuhayan, magluluwal ito ng malaking trabaho sa ating mga mamamayan at siyempre yung pagpapadami ng public transport para sa tuloy-tuloy na serbisyo sa taong bayan. Ilan lamang ito doon sa nakikita natin na kailangan nating isulong sa Senado. Kaya tayo ay bilang driver ay nangahas na humarap sa isang panibagong hamon para sa layunin na makapagserbisyo, tuloy-tuloy tayo makapagserbisyo sa taong bayan. Kaya Moody Floranda po, number 26, samahan niyo ako sa pagrevolusyon, paandarin natin ang makina patungo sa Senado. Yun! Huwag kalimutan numero 26, di ba? 26. 26. Okay. Sige, eto na. Maraming mga pa-shoutout. Merong mga comments dito. Si Genesis Russell Viloria Quezon, ano pong stand nyo sa pag-incorporate ng traditional jeepney design sa mga modern jeepneys? So, ano ba talaga? Yung modern o isusulong nyo yung traditional na Hindi natin binibitawan po yung ating traditional. Dahil sabi nga natin, design. ito ay historical ng Pilipinas. At talagang sabi nga natin, pinagyayabang po natin to eh. Di ba may mga jeep ang ibang mga bansa na binili dito sa atin. Inaalagaan talaga nila yun eh. Doon sa ibang mga bansa eh. At Naiiba eh. naiiba. Tapos ang pinakaano po dyan, Unique. ang pinakaano natin, walang foreign na pumunta sa Pilipinas ang hindi sumakay sa jeep. Ganun Exactly. kapagpapahalaga Gusto ang nila ating talaga. kaya ibig sabihin po yan at ang jeep po natin ay talagang idiniklara yan na pambansang public transport dito sa ating bansa. Kung sa ilalim ng modernization ay sa balangkas nga po ng rehabilitation. Kaya nating sumabay sa pagpapaunlad ng ating public transport, lalo na kung may kakibat na support of government, may kakibat na national industry dito sa ating bansa. Pwede naman gawing air condition. May nakita Opo. nga akong air condition na jeepney.
Totoo po Dati, di ba, no? Ayun lang. Ewan ko bakit nawala na. Sa Makati yun, Tata Ben. Paano mo sasabihin, minibus yun, paano mo sasabihin jeep nito? Hindi yung mga jeepney Meron talaga pong design. merong biyaheng Ayala Buendia na Oo. jeep na air condition. Air condition Ang Makati siya. po. Oo, At, parang meron pa ba hanggang ngayon? Meron pa po. Meron pa pong okay. bumibiyahe. And it can be done, it can be replicated. Oo, Opo. yun na lang. Oo, Diba talagang- kung gusto nila? Kung talagang gusto ng gobyerno natin, Yes. kaya Yung po yung sinasabi natin kaya problema, ginagawang minibus yung jeep na, ayaw ko Jeep nun. yun eh, bus yun, no? Nasaan ba yung tirador natin? Ayaw. Sige, Sir Ben. Teka muna, bago magtirador si Tata Ben dito, si Carol Renya, sabi niya, madalas mong binabatikos ang pagpasok ng mga dayuhang kumpanya sa transport sector. Sa harap po ng kakulungan ng lokal na industriya, paano niyo po isusulang ang national industrialization? Ayan. Una, yung kailangan natin ay talagang itulak yung gobyerno. At mismo sa amin, kung mananalo tayo, ay isa yan sa ating prioridad na bill sa Senado na talagang itulak na magkaroon tayo ng national industry. Tayo mismo mag-create ng ating public transport. Mahaba na po yung kasaysayan natin. Yung ating mga lokal na mga bodybuilder, sabi nga natin, ang saraw po ay 1969. Diba Boy pa ba? hanggang ngayon meron po. pa ba? At hanggang ngayon ay nandiyan ang Francisco. Marami naman yung mga jeepney na pumapasada ho ngayon. Francisco yan, Saraw yan, 1969. Opo. Hindi yun nga sabi ko, parang andun pa ba yung talagang mga manufacturers Opo, nila? nandiyan pa po. I see. At ang sinasabi, maraming mga lokal na talagang sabi nga natin bawat probinsya ay may Meron. gumagawa May po ng public ayun. transport. Yun naman Halimbawa, pala nagpunta po eh. tayo ng Central Luzon. Di ba Opo. yung mga hitsurang tama raw Opo. na mga sasakyan sa Central Luzon, local po yan eh. Pag nagpunta po tayo ng Cavite, Batangas, yung mga tumatakbo po mga jeep dyan, local ano po yan. Locally made. Kaya ibig sabihin po niyan, sa usapin ng history at usapin lang din ng pagpapaganda ng ating mga sasakyan, ay napatunayan po ng ating mga lokal na mga manggagawa. Napatunayan po yan ng Francisco, ng Escaper Motor, ng LGS, ng Malagueña at ng Hataw. Napatunayan po yon. Ang kailangan lang talaga, magkaroon po tayo ng support government at magkaroon tayo ng sariling industriya. So, Okay. do we have that? At sa ngayon, meron pa ba tayong suporta ng gobyerno natin? Yun po yung kailangan natin itulak. Dahil lang isang malaking problema Sir Ben at na Mang Mit, yung gobyerno meron po yung malaking budget sa pinangano. Kaya lang ang problema, yung budget napupunta po sa foreign. Napunta sa Toyota, napunta kung saan. Pero yung ating lokal, hindi maambunan. Hindi na suporta. Hindi maambunan. Hindi maambunan man lang. Oh my goodness. Bilyon-bilyon yung kanilang inilalabas pong budget. Ang problema, yung sinutulungan ng gobyerno, yung pong mga foreign na mga ano. Sabi nga po doon sa isang hearing sa Senate, ay meron pong nalalabing 9 na bilyon eh. Bakit, sabi ng Francisco, bakit hindi nyo nalang ibigay sa Saraw at Francisco para tuloy-tuloy kami makapaglikha ng ating public mas transport? maganda. Yan ang sagot ng gobyerno natin. Ay hindi daw sila accredit. Ay, accredit pa. Ano po? Hindi Kailangan daw may sila accredit. accreditation. Kailangan daw accredit sila. Kailangan daw ay sila ng international. Ay, ISO, parang Akin gano'n. na ngayon tirador at saka yung latido dyan. Sige, si Teresita Lopez. Okay, sa ibang naman to, no? Sektor, paano nyo pong matutugunan or probably matutulungan din ang problema pagdating sa edukasyon tulad ng kakulangan sa guro at mababang pasahod? Malinaw po yung position dyan ng kahit tayo sa bahagi po natin, itinutulak natin talaga yung libreng edukasyon. At sabi nga natin, ang laki-laki ng buwis na binabayaran natin eh. Dapat yung buwis na binabayad natin sa gobyerno, dapat bumabalik yan sa pamamagitan ng serbisyo. Hindi lang edukasyon, kundi pang kalusugan, katiyakan sa pananirahan, at katiyakan sa pagkain. Dapat doon po pumupunta yung ating mga buwis na binabayaran. Okay. Nabanggit nyo yung sa yung tirahan, kayo po ay naging biktima ng mga land grabbing before, no? Opo. Ano po ang pwede nyong gawing aksyon when it comes to yung sinasabing tunay na reforma sa lupa? Kailangan na itulak yung bagamat yung ating mga kaibigan sa Kongreso ay meron ng bill na sa Kongreso,
At sa atin, ang tingin natin, kailangan natin itulak sa Senado yung talagang genuine of land reform o tunay na reforma ng agraryo sa lupa, sapagkat naniniwala po tayo, ang lupa ay dapat pag-aari ng mamamayang Pilipino, hindi pag-aari ng mga asindero at malalaking panginomay lupa o ng malalaking mga dayuhan at mga negosyante. Okay. Ayan, ha? Hindi lamang sa sa side ng mga magsasaka, since kayo din ay naging ang magulang niyo ay naging fisher folk, ano naman po ang mabibigay ninyo or magagawa ninyo sa problema ng mga mangingisda sa ngayon na ang nakakalaban mga malalaking kumpanya? Tuloy yun po yung isa nagiging malaking problema, na yung ating mga maliliit na mangingisda, binibigyan sila ng 15 na agwat lang sa dagat. Opo. Pero yung mga malalaking mga barko, Sa na malalaking mga karagatan. dayuhang mga Wala mga mangingisda, pinapayagan nila yon. Oho. Kaya ang sinasabi nga natin, ang dagat ng Pilipinas dapat pag-aari ng mamamayang Pilipino, pag-aari ng mga mangingisda. Kaya nagmamahal pong isda. Bakit? Kasi mismo po yung galunggong sinasabi nila imported, pero dito lang din sa ating hinuhuli. Napakasalbahan. Kaya mahalaga po yun eh. Sinasabi nga natin, dapat yung ginagawang mga batas ng nasa estado, dapat nagsisilbi sa interes ng mamamayang Pilipino. Minsan bumili po ako ng medyo malaki-laking galunggong. Sir, ito po, halika kayo dito. Imported po ito. Imported? Tinignan ko po galunggong. Oo. Imported na galunggo. Hindi nagkakatalo daw yan sa mata. Ha? Sa mata. O ano? Pagkasingkit, galing sa kanila. Pagkamdilat, atin. Ate, Pag singkit daw galing po sa Philippine Sea. Ay, ganun. Philippine Sea. Ay, nako. Anyway. Okay. Nako. Thank you very much po, Kamodi. Kamodi, thank you very much. Napakaganda ho ang talakayan po natin. And we have covered a lot. No? Yes. Dami po nating natalakay po dito. Hanggang dun sa mga land reforms po natin, national industrialization, na ipaliwanag po ninyo mabuti ito, at napakaganda na ito maintindihan po sana ng ating mga mamamayan. Kailangan po natin talaga ang tunay na pagbabago sa liderato ng ating lehislatura sa ngayon. Yeah. So, thank you very much for coming. Ha? And Maraming good luck, salamat. sir. Maraming salamat po, Sir Ben, at Mang Meet. At siyempre sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa inyo. And see you in the Senate. Apo. Tulungan po niyo kami. Okay. Yan. Sige. Okay. Sige, so bago ang lahat ay batiin ko lang nagdiriwan ng kanyang kaarawan si Catherine Grace Orlina, si Doktora Catherine Grace Orlina, gayon din si Dr. James Claveria, si Doc Salinas. Ayan, ako happy birthday. Doc, and si Joyce Pampo nag-celebrate din ang kanyang birthday today. Hello po sa mga nagdiriwan ng kanyang kaarawan. Yung nabanggit ni Met, ito yung mga masaya at mga birthday celebrants. Yes. Pero itong sasabihin ko po malungkot sapagkat we have just lost our Holy Father. Yes. Oo. Pero bago po siya, nawala na rin po si Madam Pilita Corrales. Oo. Pagkatapos And of course, si our national Nora artist. Honor. Yes. And ngayon po, mukhang si Haji Alejandro is gone also. So, Wait, we pray for their souls, ha? mga prominenteng tao. Mga prominenteng tao. And kaya ito, malungkot man po, ipagdasal po natin ang kanilang mga. Kamodi, thank you very much. Mabuhay po kayo. See you in the Senate. Maraming salamat po sa inyo. Sumayin nyo na naman po ang isang oras na talakayan dito sa ating programa at hanggang magkita-kita po muli tayo tomorrow. Tingnan natin kung sino ang ating i-feature dito po sa ating programa. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Videon. Siyempre po, ang inyong kabahagi sa Himpapawid Pen Paipon sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.